Si Zeus Lawrence ay isang mahirap at walang kwenta sa mata ng karamihan. Halos araw-araw nila to kung laitin at maliitin. Tinatrato nila si Zeus bilang isang basura. Pero hindi nila alam nagmula siya sa angka ng pamilya Lawrence na siyang pinakamayaman at pinakamapangyarihang pamilya sa buong mundo. Dahil sa kanya naging poverty training, napilitan siyang ilihim sa lahat ang tunay niyang pagkakakinlanlan, kakayahan at abilidad, lalo ng husay niya sa martial arts. Ano magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang mismo ang tunay niyang katauhan? Zeus, bakit ang tagal mong sagutin? Bilisan mo. Pumunta ka din ngayon agad dito sa cafeteria. May kailangan kang makita. Maririnig ang pag-aalala sa boses ni Teo mula sa kabilang linya ng tawag. Bakit? Anong nangyari? Takang tanong ni Zeus habang nakakunot ang kanyang noo. Nasa kalagitnaan siya ng pagligo kanina na magsimulang tumunog ang kanyang cellphone. Patuloy lang sa pagtunog hanggang sa matapos siyang maligo. Na makitang si Teo ang tumatawag, agad niyang sinagot iyon. Nakasot lang siya ng puting tuwalet at tatakpan lang nito ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, habang nakalantad ang itaas na bahagi na may magandang hubog na animo alagang gym. Kapansin-pansin din ang malititong birthmark sa kaliwang bahagi ng dibdib na tila parang hugis ulo ng isang dragon. Kung sino mang makakakita nito ay aakalaing tattoo ito ng ulo ng dragon. Basta dalian mo, pumunta ka agad dito. Si Tasha! Nakarinig si Zeus ng sigaw na isang lalaki sa kabilang linya na para bang si Teo ang sinisigawan nun, sanhi ng pagkakaputo ng sinasabi nito. Hello, Teo. Ano nangyari kay Tasha? Hello? Naguguluhang tanong ni Zeus pero pinatay na ni Teo ang tawag. Nakaramdam si Zeus na parang may hindi magandang mangyayari base na rin sa tono ng boses ni Teo, lalo pat sinubukang banggitin ang pangalan ni Atasha. Sinubukan ulit tong tawagan ni Zeus ngunit dito sumasagot. Medyo nakaramdam siya ng pagkabahala. May nangyari bang masama kay Atasha? Dali-dali nagbihis si Zeus at pumunta sa cafeteria. Samantala sa cafeteria, may iilang estudyanteng pumapalakpak ay may ilan namang humihiyaw sa tuwa, yung iba naman nagre-record gamit ang kanilang cellphone. Nakapalibot sila sa dalawang estudyanteng tila magkasintahan, pareha sila nakangiti sa isa't isa. Pagkarating ni Zeus doon, napansin niya ang mga estudyanteng nagtitipon-tipon sa gitna, sa mismong harap ng cafeteria. Sinubukan niyang hanapin si Teo pero hindi niya ito makita. Ano nangyayari dito? Tanong niya sa isang estudyanteng kanyang nakasalubong. Agad niyang nakilala ng estudyante. Umiling-iling lamang to sa kaumalis na wala man lang binabanggit na kung ano. Bahagyang nagulumihanan si Zeus dahil sa inasta ng estudyanteng yon. Nakipagsiksikan siya sa mga estudyanteng nagkukumpulan sa harap ng cafeteria para makita niya kung anong pinagkakaguluhan ng mga to. Sa kanyang gulat, nakita niya ang kanyang kasintahan na si Atasha at isang matangkad na lalaki. Magkatabi ang mga to sa gitna. Estudyante rin sa mismong paaralan ng lalaki. Magkahawak ng kamay at napakasaya kung pagmamasdan na parang katatapos ng ikasal. Agad na nakilala ni Zeus kung sinong lalaki. Si Trevor Zurich ito. Isa lang tong bagong lipat na estudyante sa kanilang universidad, 3 buwan na nakakaraan. Isa to sa anak ng mga pinakamayamang pamilya sa syudad. Bukod sa mayaman, napakagwapo rin ito na agad umakit sa maraming kababaihan. Marami ang nagkagusto dito, unang tapak pa lang sa universidad. Sa loob lang ng 3 buwan, nagkaroon agad to ng maraming kaibigan at nagtamo ng kasikatan dahil sa estado nito sa buhay. Kahit mismo mga faculty staff members, napakaganda ng pagtrato ng mga to sa kanya. Atasha, anong ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ni Zeus habang nagpalipat-lipat kay Atasha at Trevor ang kanyang tingin. Nawala ang ngiti sa labi ni Atasha nang marinig ang boses ni Zeus. Napalingon to sa kinatatayuan niya. Pagkatapos, saglit na niga sa kinatatayuan nito. Oh shit! The loser boyfriend is here! Sambit ng isa sa mga estudyante at mahinang natawa, tinapat ang kamera ng cellphone nito kay Zeus. Correction, ex-boyfriend. Pagtatama ng isa sa nauna na sinunda na mahinang pagtawa. Kawawang Zeus, dump like a garbage, what a cheap loser. Sambit pa ng isa habang nakangisi. Trevor is so much better than you, so please just go away and don't ruin the mood. Sigaw pa ng isa. Sumali naman ang iba pang estudyante at nagsimula na ring itaboy si Zeus. Oo nga, umalis ka na. Halos pare-pareha sa sambit ng iba pang estudyante. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Zeus matapos niyang marinig ang kanilang mga sinabi. Hindi sa dinidibdib niya ang masasakit nilang salita. Sanay na siya roon. Kung hindi ay ang ideyang pinagpalit siya ni Atasha kay Trevor. Totoo ba?
Zeus, magpapaliwanag ako. Bahagyang nauutal na sambit ni Atasha. Binitawan nito ang kamay ni Trevor at saka hinarap si Zeus. Marahang hinablot ang kanyang dalawang kamay. I am so sorry, Zeus. Alam ko kung gaano mo ako kamahal and I appreciate that. I really do. Pero to tell you the truth, hindi na ako masaya sa relasyon natin. I found out lately na hindi ka ang tamang lalaki para sa akin. Unang beses ko pa lang na makita si Trevor at matapos makilala siya ng lubos, I know it's him. It's him that I love. Saglit tong huminto at nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago muling nagpatuloy. I'm really sorry, Zeus, but I have decided to end our relationship. Sincere nitong sambit. Kumabog ang dibdib ni Zeus nang marinig ang mga sinabi ni Atasha. Atasha, anong ibig mong sabihin? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Nagbibiro ka lang, hindi ba? Tanong niya na tila hindi makapaniwala. Kumawala siya sa pagkakahawak ni Atasha. Paano magkakaroon ng pagmamahal si Atasha kay Trevor sa loob lang na napakaikling panahon? Isa ba tong biro? Pagkatapos ng 2 taon at kalahating kanilang pinagsamahan, makikipaghiwalay ito sa kanya na parang biro lang kanilang naging relasyon. Ganoon na lang ba kadali para kay Atasha yon? Malikot ang mata, pinagmasdan niya ang mga mata ni Atasha. Nagbabaka sakaring nagsisinungaling lamang to. No, Zeus. Nagsasabi ako ng totoo. I really don't love you anymore. Natatakot lang ako magtapat sa'yo ng tunay kong nararamdaman. Naghahanap lang ako ng tamang oras para makipaghiwalay sa'yo. Ayaw lang kitang masaktan. Sana maunawaan mo ako. Taos puso nitong sambit habang sinusubukang hawakan muli ang mga kamay ni Zeus, pero tinanggihan niyo ni Zeus. Sa loob ng mga panahong kanilang pagsasama, tiniis ni Atasha ang lahat ng pangiinsulto ng mga taong hindi sumangsang-ayon sa kanilang relasyon. Kahit mismo mga magulang tutol din sa kanilang dalawa dahil alam nilang isa lang mahirap si Zeus, pero di siya nakinig sa kanila. Bukod sa gwapo, mabuting tao si Zeus kahit walang estado sa buhay. Yun ang rason kung ba't nahulog ang kanyang loob dito. Pero napaka-inosente niya pa pagdating sa pag-ibig na mga panahong niligawan siya nito at sinagot niya. Gusto niya lang maranasan na magkaroon ng nobyo noon. Dumating ang puntong nagsawa rin siya sa masasakit na salita na halos araw-araw bumubungad sa kanya. Napagtanto niya ring walang naghihintay na magandang kinabukasan para sa kanilang dalawa kapag nagpatuloy ang kanilang relasyon. Tama ang kanyang mga magulang. Walang magandang maidudulot si Zeus sa kanya at sa kanyang pamilya. Kahit masipag at porsigido si Zeus, walang paraan para mamuhay ito ng marangya sa hinaharap dahil sa pangkasalukuyan nitong estado sa buhay. Baka maging mahirap to sa buong buhay nito at ayaw na ni Atashang patagalin pa ang kanilang pagsasama. May pakialam pa naman siya sa sarili niyang estado sa buhay at sa kanyang pamilya. Ayaw niyang hilahin siya ni Zeus pababa kasama niya. Panandali ang natahimik si Zeus. Masasabi niyang nagsasabi ng totoo si Atasha at nakikita niya yon sa mga mata nito pero ayaw niya yung paniwalaan. Di niya matanggap ang katotohanang nakikipaghiwalay nito sa kanya. Tinitigan niya na masama si Trevor. Ano ang karapatan ng lalaking to na manghimasok sa kanilang relasyon at agawin ng babaeng minamahal niya? Makikita ang galit sa kanyang mga mata pero nanatili siyang tahimik. Gusto niyang suntukin na malakas ang mukha ni Trevor. Naratili namang kalmado si Trevor habang nakangisi. Nababasa nito ang iniisip ni Zeus. Lumapit to kay Atasha at hinawakan ang kamay nito. Hindi ko nakasalanan kung naging pabaya ka sa nobya mo. Isa pa, hindi ko siya inagaw sa'yo. Mahal niya ako at pinili niya ako kaysa sa'yo. What is wrong with that? Besides, you're not worthy of such beauty like Atasha at all. Isa ka lang basura na pakalat-kalat sa universidad na to. Hindi ko nga maintindihan kung paano ka nakapasok sa paaralang to. Sambit nito pagkatapos mahinang natawa sabay akbay kay Atasha. Look at yourself, Zeus. Karapat dapat ka ba talaga para kay Atasha? Hindi ka ba nahihiya? Biglang sabat na isang babaeng estudyante na isa rin sa mga nakapalibot sa kanila. Tumabi ito kay Atasha at saka nandidire. Tinitigan nito si Zeus. Si Patricia yon. Pinsan ni Atasha. Kahit isa siyang sophomore student, hindi siya nagbibigay ng galang sa mga seniors lalo na sa katulad ni Zeus. Look at your clothes. Nasa pribado kang paaralan pero ganyan ka manamit. Why? That is because you are so poor that you cannot even afford to buy decent clothes. Hindi ko alam anong klase ng gayom ang ginamit mo para lang akitin ang pinsan ko. Sambit nito habang punong-puno ng panlalait ang kanyang mga mata. Napahalukip-kip ito.
Ngayong wala nang epekto ang gayuma mo, so please, stay away and let my cousin be with Mr. Perfect Guy. Pagpapatuloy nito habang nakangiting nilingon si Trevor at iniisip gaano kaswerte ang kanyang pinsan. Simulat sa pool pa lang talaga, pinandidirianan ni Patricia si Zeus. Siya ang nangungunang tumutol sa relasyon nito at ni Atasha. Ngayong napagtanto na ng kanyang pinsan na basura lang si Zeus, wala nang dahilan para magpigil pa. Hindi umimik si Zeus. Di niya pinansin si Patricia, sa halip tumitig siya ng diretsyo sa mata ni Atasha at nagtanong, "Mahal mo ba talaga ang lalaking yan?" Mababakas ang lungkot sa boses at sa mga mata ni Zeus. Pagkatapos sa ilang sandali, buo ng loob na sumagot si Atasha. "Yes, Zeus. I love Trevor and I hope you'll understand. At please lang, huwag mo nang subukan guluhin kami sa hinaharap, pati na rin sa ikabubuti mo." Kahit ganun pa man ang naging desisyon ni Atasha, may natitira pa rin siyang pag-aalala para kay Zeus. Sa kabila ng lahat, 2 taon at kalahati ang tinagal ng kanilang naging relasyon. Nag-aalala pa rin siya sa maaaring mangyari dito, sakaling tangkain itong guluhin sila ni Trevor. Alam niya kung ganong kapangyarihan ang pamilya ni Trevor. Marami silang koneksyon at meron ding sabi-sabi, konektado rin sila maging sa underground society. Kapag sinubukan ni Zeus na gumawa ng anumang bagay laban sa kanila ni Trevor, siguradong pagsisisihan lamang yun ni Zeus. Parang tinusok ng karayom ang puso ni Zeus nang marinig niya ang naging sagot ni Atasha. Pakiramdam niya pinagtaksilan siya nito. Sinubukan niyang ngumiti para itagong sakit na kanyang nararamdaman. "Okay, kung yan ang desisyon mo, hindi na kita gagambalain pa. Sana maging masaya ka sa naging desisyon mo." Pagsuko niya. Pagkatapos noon, tahimik na nilisan niya ang cafeteria. Sinubukan pa na ilang estudyante na insultuhin siya at maliitin, pero hindi niya sila pinansin at tila ba parang di niya sila naririnig. Sa kabilang dako naman, habang pinagmamasdan ni Atasha ang papalayong si Zeus, pakiramdam niya'y nawalan siya ng isang napaka-importanting bagay sa kanyang buhay. Kahit papano nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Bumalik si Zeus sa kanilang dormitoryo. Pagkatapos niyang pumasok sa kanilang kwarto, dumiretso siya sa kanyang kama at naupo. May pasok dapat siya ngayon, pero dahil sa nangyari sa cafeteria, nawalan siya ng gana. Mamasa-masa ang mga matang, binaling niya ang kanyang tingin sa isang picture frame na nakapatong sa maliit na drawer sa gilid ng kanyang kama. Picture nila yon ni Atasha ng unang anniversary nila. Ang kalungkutan sa kanyang puso mas tumindi pa na makita niyang nakangiting mukha ni Atasha sa larawan. Kinuha niya to at ilang segundong pinagmasdan. Pagkatapos binuksan niya to mula sa likod. Kinuha ang mismong laman nitong litrato, tinapon sa basurahan ng frame. Mapait siyang napangiti habang hinahaplos niya ang mukha ni Atasha sa litrato. Matapos sa ilang saglit, pinunit niya ito at tinapon din to sa basurahan. Kasabay nito ang pangako niya sa sarili na sisimulan niyang kalimutan ang tungkol sa kanilang dalawa. Kahit alam niyang di ganon magiging kadali iyon. Nagpakawala siya ng malalim na puntong hininga habang inihihiga ang sarili sa kama. Halos kalahating oras na ring pinagmasdan ng kisame ng kwarto habang malalim na nag-iisip. Pagkatapos napagdesisyonan niyang dukutin sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone at hinanap sa contacts ang numero ng kanyang lolo na si Duncan. Tinawagan na ito. Ilang saglit lang nakalipas, sinagot to ni Duncan. "Apo, kamusta ka na? Napagdesisyonan mo na bang bumalik dito sa manor?" Bulalas nito sa kabilang linya. Di man nakikita ni Zeus ang mukha ng kanyang lolo, alam niya kung gaano to kasaya sa kanyang pagtawag at alam niya kung gaano siya nitong namimiss. Napangiti siya. Namimiss niya rin ng husto ang kanyang lolo. "Ayos lang po ako," tugon ni Zeus. Pero mababa ka sa kanyang tonong kalungkutan. Napuna yon ni Duncan. "Apo, alam mo naman di ba na hindi ka makakapagsinungaling sa lolo mo? Alam ko hindi ka ayos." Sumbat ni Duncan pagkatapos tumawa ito. Ang totoo, alam na nito ang nangyaring paghiwalay nila ni Atasha kanina. Naningkit ang mga mata ni Zeus. Nabanggit na kaya ni Walter ang tungkol sa nangyari kanina? Si Walter, anak ng kanilang family butler na si Sigmund, at isa to sa top security personnel ng pamilya. Pinadala to ng lolo ni Zeus para maging personal niyang tagabantay at magpanggap na janitor sa universidad na kanyang pinapasukan para mas mabantayan siya nito. Bumuntong hininga siya at sinabing, "Paumanihin po. Kung nabigo man po kita, lo." Ang pagpili ng babaeng tamang pakakasalan ay isa sa pinakaimportanteng alituntunin ng kanilang pamilya.
Ayos lang kahit di nila kasing yaman ng babae. Ang mahalagay mamahalin nito ang kanyang asawa ng buong puso, hindi sa kung anong yaman ang meron ito. Lalo pat si Zeus ang nangungunang kandidato na magiging tagapagmana ng yaman ng kanilang pamilya. Hindi apo, ayos lang. Napakarami pang oras para pumili ng tamang babae. Huwag mong madaliin ang sarili mo, 20 anyos ka pa lang. Sambit ni Duncan. Nasa boses ito ang pagsuporta sa kanyang apo. Thank you po, Lo. Sambit ni Zeus habang nakangiti at saka nagpatuloy. Ang rason po kung bakit ako napatawag ay para sabihin sa iyo na gusto ko na pong simulan ang pag-iensay sa pamamahala ng ating negosyo. Sa totoo lang, tapos na si Zeus sa kanyang 3 taong poverty training ilang buwan na nakakalipas at pinababalik na ng kanyang lolo sa kanilang family manor para sa sunod na training. Pero dahil sa alanganin ng sitwasyon, mas pinili ni Zeus manatili muna sa universidad at ipagpatuloy ang pagpapanggap na mahirap pati na rin ang kanyang pag-aaral. Dahil tapos na rin naman siya sa ika-4 na training, pwede nang simula ng ika-5, ang family business training. Ganun ba? Napatango-tango si Duncan. Well, that's good. Ang totoo ay naihanda ko na rin naman ang kumpanya kung saan ka magsisimulang mag-ensayo. Natutuwang sambit ni Duncan pagkatapos muling magpatuloy. Ang Endex Corporation ay isa sa ating mga kumpanya at meron din tayong branch dyan sa Quezon. Doon ka magsisimula ng training mo? Bago pa matapos ang poverty training ni Zeus, napaghandaan na yun ni Duncan. Napagdesisyonan niyang magtayo rin ng branch ng kumpanya sa syudad kung saan nag-aaral si Zeus. Nagulat si Zeus sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ang sikat ng kumpanyang pinagkakaguluhan ng mga nasa middle class hanggang upper class na pamilya, pag-aari pala nila. Nung bata pa siya, bago niya pa man simula ng kanyang mga pag-iensayo, ni minsan di sumagi sa isipang alamin kung gaano kayaman ang kanilang pamilya. Tanging alam niya lang mayaman ang kanilang pamilya, yun lang. Seryoso ka po ba? Hindi ka po nagbibiro? Gulat na tanong ni Zeus. Ang mismong branch na yun sa Quezon ay merong network na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar. Laro na kaya ang kabuang network ng buong kumpanya.